May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumi at mancha. At di masakit sa kamay. Isang labanan yan. Hello, pahinga! Hello, pride for blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga mahilig kumain ng sili o mga pagkaing maaanghang? Alam nyo ba na bukod sa pampagana at dagdag pampalasa ito sa ating pagkain, ay may benepisyo pa pala ang maanghang sa ating katawan? Ayon sa WebMD, maraming benepisyo ang makukuha natin sa pagkain na maanghang, tulad na lamang ng pampalakas ng ating immune system dahil sa taas ng vitamin C content nito na mas mataas pa kumpara sa orange fruit. Bukod pa rito, ang pagkain na maanghang ay nakatutulong rin na makapagpabawas ng timbang at mapigilan rin ito ang pagkakaroon ng heart disease at diabetes. Ayon naman sa Healthline, nakatutulong rin ang spicy foods sa pagpapabilis ng ating metabolism at mapabagal ang ating appetite. Lumabas rin sa pag-aaral ng Harvard and China National Center for Disease Control and Prevention 2015, ang pagkain ng spicy food ng 6 hanggang 7 beses kada linggo ay nakapagpababa ng mortality rate ng 14%. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, lahat ng sobra ay masama pa rin. Mayroon pa ring epekto sa ating katawan kung masobrahan sa pagkain ng mga maanghang. At ang susi nga sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay ang pagkakaroon ng balansing pagkain, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulog. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
And that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panatana, ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino, saan man sa mundo, sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po. Sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig Luzon, Visayas, Mindanao. Ano ba yun? Nawala ng boses. Samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Ngayon pong ika-21 na tayo sa buwan ng Hulyo. It's July 21, 2026 na po. At syempre tuloy-tuloy po tayo sa ating paghahatid po ng tulong sa ating mga kababayan. At kanina ay tayo po ang ating feeding mission sa pamamagitan po ng ating partner, ang Lingkod Lapid ng Senator Lito Lapid. Oo, at kasama si Kuya Mark Lapid. O, diba? Lagi po silang magkatuwa ngayon sa pagtulong sa ating mga kababayan, kasama bilang ating partner, no, sa mga nasunugan dyan po sa Gagalangin, Tondo, Manila. Nandyan po tayo sa Barangay 163, no? Gagalangin, Tondo, Manila. Medyo nahirapan tayo doon kasi sa ano po yun sa may release ng tren, no? Inaybay natin yung bahagi ng release para nang sa ganun maabot po natin yung mga nasunugan.
kukunti na lang po yung mga nasa evacuation center sa bahagi po ng Barangay Hall. At ating pong tinungo yung pong mga maaga pa lang gising na at nagpunta na doon sa kanilang mga bahay na nasunog. At sinasalvage. Kinukuha po yung mga bagay-bagay na pwede pa. No? Mula doon sa kanilang mga nasunog. Pero pag wash out, syempre wala na yun. Diba? Anyway, kasama natin ang ating Team Operation Tulong Team Palugaw, no, ng DZRH Operation Tulong. Lagi-lagi. Uy, pero ingat tayo ha. Meron pala tayong low pressure area, no, namumuong sama ng panahon sa labas po ng ating bansa. Sa labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR, at baka daw ma-develop bilang tropical depression. So, nasa PAR po yan, may medium chance. Kaso pagka medium chance, nabubuo di ba? O, medium chance na ma-develop bilang isang tropical depression sa susunod na 24 oras. No? 24 oras. Sabi po yan ng Pag-asa, at kung yan po ay papasok sa ating bansa, tatawagin ang bagyo sa pangalang Quiapo. Quiapo ba o Quiapo? Ano ba? Quiapo? Ayan, Quiapo. 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 Oo, huling namataan daw po ito ng Pag-asa. Ang layo niya ay 1,740 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Pero syempre meron pong southwest monsoon. Ingat-ingat po tayo. Yan po yung habagat na patuloy pong nagbibigay sa atin ng mga pag-ulan. Oo. Meron pong isolated rain showers, thunderstorms tayo sa Metro Manila, sa bahagi po ng Mindanao, maging sa Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, maging sa Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region. Sabi ng Pag-asa, so ingat-ingat po tayo sa epekto po ng habagat. Oo, same weather condition ang mararanasan sa Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas, mga nearby provinces po ng Metro Manila. Ingat. O kasi 'di ba, meron ngang nangyari ulit na landslide, 'di ba, diyan sa Calamba. Grabe, no? Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. Puntahan muna natin ating Team Operation Tulong Kaagapay. Of course, lagi-lagi tayong kaagapay ng Lingkod Lapid. Ay, magandang umaga sa Team Lapid. Thank you so much. Kanina kasama natin ang kanilang team sa pamamagitan ng aking partner, si Florante Rosales, for Team Lingkod Lapid. O, hinahanap nilang Senator Lapid. Sabi namin, mamaya may impeachment. Hinahanap din ng Kuya Mark Lapid. Kasi kita na nila yung Lingkod Lapid Diba? Lagi-lagi pong kasama. Anyway, punta na tayo. Alamin natin, Team Operation Tulong Isa Gabriel. Kanina ay kasama natin yung ating mga Team Palugaw. Nandito muna tayo sa program. Isa, magandang umaga. Yes, Miss May, UT at Pag-asa ang sumalubong sa atin ng ating mga kababayan na magsagawa tayo ngayong umaga ng Palugaw Feeding Mission. Kasama ang Lingkod Lapid sa mga nasunugan sa Barangay 163 at Barangay 152 sa Gagalangin Tondo, Manila, nito lamang Hulyo 14. Sakto alas 6:30 ng umaga nang magsimula tayo sa pamahagi ng ating mainit na lugaw na sinamahan pa ng itlog at tubig bilang umagahan ng ating mga kababayan na maaga pa lang mismo ay abala na sa pag-aayos ng kanilang mga natupok na tirahan dulot na rin sa nagdaang sunog. Miss May, bagamat mayroon na kahit paano ay sinisimulan na muling itayo na yung kanilang tirahan, ay marami pa rin sa ating mga kababayan na nasunugan ng patuloy pa rin na naninirahan malapit sa kanilang nasunog na tahanan. Ayon nga sa ilan nating nakausap kanina, Miss May, minabuti na nilang manatili malapit sa kanilang tirahan dahil dito raw, mas ramdam pa rin daw nila yung kapanatagan kaysa nasa malayo at hindi nila ito nakikita. Miss May, kanina rin habang binabaybay natin yung looban, no, medyo malayo nga, napasabak tayo sa lakaran kanina, yung looban ng Barangay 163 patungo sa Riles, kung saan malapit ang sunog, ay isang malungkot na balitang na ikwento sa atin. Kagwawad Juanita Amor ng Barangay 163 dahil isa sa ating mga kababayan na nasunugan ang binawian ng buhay, dulot na rin na naging epekto. Namatay, ano? Kung saan naman, Miss May, katulad nga na nabanggit mo kanina, dahil kasama natin ang isa sa mga staff ng ating
Supremo Senator Lito Lapid na si Sir Florante ay agad itong nagpaabot ng tulong, no? At personal na rin na nakiramay para sa pamilya nito. Miss May, nasa humigit kumulang 1,200 ng individual o katumbas ng 300 pamilya ang naapektuhan. Ang exact number ng families daw ay nasa 362 families. Oo, nakausap na. Oo, plus 60 yung kanilang 321 eh. So parang 380. Oo, parang ganoon. Kasi meron pa daw mga nadagdag, ano, sabi sa atin nung kanilang mga official na barangay. Kaya might be nasa 1,300 yan, ano? Almost 1,400 yung kanilang taya kanina. So may nadagdag. Kaya nakita din natin yung hirap ng ating mga kababayan na nasunugan na ayaw iwanan yung mga lugar, ano? Halos ayaw iwanan, balik sila doon para nang sa ganoon ay kanilang masecure pa rin yung kanilang lugar. Yes, Miss May. At saka marami pa rin sa kanila, no, yung patuloy na bumabalik doon sa bahay nila para tignan kung meron pa silang mapapakinabangan ng mga kahoy. At yung ilang mga kahoy na mga magaganda pa naman, Miss May, ay nakita natin personal nung iniikot natin yung area kung saan yung pinaka-ground zero ng sunog, Miss May, ay sinusubukan pa rin nilang gamitin niyon doon sa muling pagtatayo ng kanilang mga tirahan. At yung iba talaga, doon sa bandang Giles, Miss May, ay nagtayo na ng sarili nilang mga tent, naglagay na lang din ng trapal para kahit papaano ay may pansamantalang masisilungan, malapit pa rin doon sa kanilang tahanan. Miss May, nais lang natin kuhanin yung pagkakataon nito, no, para pasalamatan yung ating mga nakasama. Siyempre, una na dyan, ang kapitana na siyang ating personal na nakausap kahapon, at pag-coordinate tayo para direkta natin maipaabot yung tulong sa ating mga kababayan sa Barangay 163, si Kapitana Lourdes Gutierrez. Siyempre, ang nakasama natin ngayong umaga sa pag-abot ng tulong sa ating mga kababayan, si Kagawad Juanita Amor. At siyempre, ang ating Team Palugaw na magdamag na nagluto, no? Nagluto, naghalo para sa ating mainit na palugaw at sumama rin para direktang magpaabot at maipamahagi ang kanilang niluto na lugaw. Siyempre, una na dyan, ang ating head chef, si Tita Orlita Dizon, ating sa marketing, si Kuya Miko Derilon, si Kuya Romulo Resede, ang ating couple, si Kuya Dong, at si Tita Weng de los Santos, si Kuya Larry Linchonco, si Tita Jackie Sanchez, si Ate Queenie Bueno, Analisa Bueno, Maricel Kataag, Sonia Ali, si Kuya Mark Alvin Sales, si Andres de Hadilla, si Kuya Dominic Sipcon, yan, mga ang pakrup, si Kuya Roger Bruno, si Kuya Eliasar, no, na siyang bahagi naman ng Penero na lagi-lagi, Miss May, ay kasama natin at kaagapay bilang standby medic naman, hindi lang para sa ating team, kung hindi, pati na rin doon sa mga kababayan natin. Kasi sa tuwing pumupunta tayo, lalo na sa mga sunog, Miss May, ay marami tayong mga, siyempre, mga kababayan na nangangailangan ng tulong na siyempre hindi agad nabibigyan ng tulong medikal, hindi ka agad natututukan dahil na rin may mga iba pang bagay na pinagtutuunan para tugon doon sa kanilang hinaharap na sunog. Kaya nga malaking bagay na lagi tayong may standby medic para kahit paano ay matignan din natin ng personal yung kalusugan ng ating mga kababayan. Miss May, yun nga, nito lang ang mga bandang 9:00 nang matapos tayo sa ating palugaw at siyempre marami sa ating mga kababayan ng tuwang-tuwa dahil hindi lang basta ito umagahan. Kundi katulad nga ng nabanggit natin. May nagdala daw mga kaldero eh. Yes, Miss May. Talagang nagdala ng mga kaldero para doon sa mga natutulog pa nilang mga anak, di ba? At yes, Miss May. Mga At yung iba pa, nagbitbit sila ng kaldero para may pang merienda sila. Kasi katulad nga na nabanggit natin kanina, marami dun sa mga kababayan natin, nagsisimula na ulit na itayo yung kanilang mga bahay. Ito nga sila, Kuyang, may nakuha tayo dyan na matse. Naggagawa na sila nung bakal na pamoste, Miss May. Ayan, pamoste nila. At sila mismo yung nagtanong na baka po pwede kaming makahingi ng lugaw pang merienda. Ayun, ibinigay sa atin yung isang kaldero at si Tita Orlit na mismo ang nagsalin at direktang nag-deliver ng lugaw para sa kanila. Kaya nga lahat ay inilapit natin, lalong-lalo na doon sa mga, sabi nga natin, nandun sa mga bahay lumalapit, gumagawa
So tayo na yung lumapit. Ang team operation tulong, kung nanghiram tayo sa barangay nung kanilang tricycle ba yun? Para may Yes, ikot Miss yung ating napakalaking kaldero dun sa kabilang ibayo nung mismong area na sunog kasi nga walang madaanan yung ating sasakyan. At lahat sila parang sila ngayon clean up sila, no? Naglilinis din doon sa mga lugar nila. Anyway, standby ka lang, Aiza. Saglit lamang, standby. Pupuntahan ko lang si partner Florante Rosales mula sa tanggapan ng Supremo Senator Lito Lapid mula sa Lingkod Lapid. Flor, magandang umaga. Good morning. Good morning, partner. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Oo. Sa Mindanao muli, magpapasalamat tayo sa Operation Tulong para sa inyong tulong din sa paghatid ng mainit at masarap na palugaw sa ating mga kababayan na naging biktima po ng sunog dyan sa may gagalangin Tondo, Manila kaninang umaga. Maaga ka tayo, back to back. Ang aga natin kanina as early as bago mag 7 o'clock, no? Past 6 in the morning. Nag-start na tayo kasi pagkadating natin, mabilis ang setup natin, then dire-diretso na dahil alam natin, yung ibang mga bata pumapasok pa, yung iba ay nagtatrabaho din, doon sa mga nasunugan. Oo, yung karamihan ng mga naabutan natin ng lugaw doon, partner, yung mga magulang, mga lolo, lola, mga senior citizens na naiwan dahil yung mga bata nga pumasok sa eskwela. Kaya yung kanilang mga nanay na lang at mga tatay o yung mga senior citizens ang nabigyan natin ng pagkain. At may mga kabataan din doon na nagpunta sa atin para makatikim din ng masarap na palugaw ng VCRH Operation Tulong at ng Lingkod Lapid. Oo, sabi nga natin lagi magkatuwang, no? Nakita mo yung ibang mga tatay nandun na sa bubong ng kanilang mga nasunog na bahay at nagko-construction na, 'di ba? Ganun ka agap yung mga nasunugan, lalo na siguro pag wash out, partner, walang magagawa doon, kundi linisin yung kanilang area. Kasi syempre yung mga gamit mo dyan talagang nasunog na. Kung mayroon mang mga masalvage, no, or anong tawag nun? Makuha pa, lalong-lalo na yung mga kahoy na hindi nasunog doon sa hindi na wash out, nakita natin kanina, mga kahoy talagang binibit-bit pa nila, di ba? Tapos diretso doon sa ating sa ating palugaw. Dala yung mga diba? Doon sila sa may riles ng tren kasi nakatira. Yes, sa may riles. Ipang na riles ng tren ng PNR. Doon sila nakatira sa gilid. Kaya yung mga kababayan natin na nakatira doon sa nasunugan na area, hindi halos makapunta doon sa location ng ating palugaw. Dahil sa maputik. Tsaka, alam mo na, yung may part na nasunog, hindi makadaan yung ating sasakyan papunta doon sa area na pinuntahan. Paikot. Isa. Yung pala sabi ni na Isa, malapit lang pala yun. Sana binitbit na. Umikot yung tricycle. Nandun lang pala sa kabilang ibayo, no? Malapit-lapit lang. Hindi kasi wala kasing madaanan po, doon sa gitna. Kaya lalong-lalo na puro mga iskinita. Pag naglakad ka papunta doon. Oo. Anyway, so sa ating team Lingkod Lapid, maraming salamat. Nakatuto kayo ngayon dyan sa Senate. We understand, at least na kasama ka namin kanina for team Lingkod Lapid, partner Flor. Yes, partner. Walang anuman. Siyempre, laging nakatutok ang ating Supremo, Senador Lito Lapid at si TSCO Mark Lapid para sa ating mga kababayan na kailangan ng tulong, pwede nating maabutan kahit papano, padala ng panandaliang pagkain, pantawid gutom sa ating mga kababayan na nasunugan o yung mga naging biktima ng kalamidad dito sa ating bansa. Partner, banggitin ko na rin lang yung inabutan natin ng konting halaga na namatay na isa sa mga purok leader sa nasunugan na area, no? Yung pinuntahan natin, partner. Oo, kasi tulong ni Supremo. Inatake. Pamilya nitong namatayan na purok leader doon sa naturang lugar, partner. Oo. Hindi, parang leader lang nila. Actually. Solis, no? Si Nanay Nodalita Solis ay namatay po, partner, dahil sa stress daw nang magkaroon ng sunog sa kanilang purok. At natupok yung kanilang bahay. 163, barangay 163. At natupok yung kanilang bahay, natupok. Mukhang kaya na-stress ng todo, walang natira, Walang natira doon sa kanilang bahay. Kaya
kahit paano nagbigay tayo ng konting financial assistance para may magamit si tatay. Yung ating naabutan kanina ng tulong pinansyal para doon sa kanyang misis na namatay nga dahil sa pagtulong doon sa ating mga kababayan na nasunugan dyan sa kanilang lugar, partner. Oo. Kaya maraming salamat. Maaga pa lang kanina talagang punta na tayo doon. Dahil alam naman natin ang mga kalsada ngayon eh. Lalo na kapag papunta sa mga nasunugan, alam natin kung ano ang i-expect natin, paano tayo makakalusot doon sa mga daan, lalo na mga iskinita talaga. Yung ating hindi naman pwedeng daanan, kaya tayo ay napadpad doon sa parang area ng basketball court, pero malayo ng konti doon sa mga nasunugan talaga. Umerya muna tayo dyan bago na tayo naghiram nung patrol nung barangay, Oo, yung kanilang tricycle patrol. Para patrol yun nakita ko eh. Ayan. Hindi kasi yung mga kotse doon, partner, kaya tricycle lang ginamit natin papasok. Oo. Kaya, anyway, ayun, maraming salamat, Team Lingkod Lapid. Ayan, sina Sir Alain, Sir, of course, si OS, Sir Ricky Leto, thank you so much. Sina Miss Charm, sino pa ba yung mga nandyan? Nakikinig at nanonood sa DZRH ngayon sa opisina, sila Ate Chermy Mayores, si Jenny Ramos, si Rochelle Sabarjaga, si Diana Messina, si Kuya Benson Dalila, si Ryan Reyes, siyempre ang pilot ni Supremo, si Kuya Mike Belen, at sila Paula Siochi, Michi Manalastas, at si Kuya Benji Navea. May nalimutan pa ba ako, partner? Oo, kompleto naman ang team. Robert pa. Si Kuya Robert. Robert Paul Mesa. Kung makalimutan yung partner natin, bottom missile yan. Salamat po. Thank you so much sa ating pagtugon sa pangailangan ng ating mga nasunugan. Maraming salamat, partner. Okay, partner. Mula na rito sa Senado, Lorante Rosales, nag-uulat para sa DZRH. Balik sa'yo. Ayan, maraming salamat po. Thank you so much, Team Lingkod Lapid, Senator Lito Lapid-Lapid, sabi ng Lakay Deo, salamat po. At sa ating Team Operation Tulong. Ayan, simula pagkagabi. Isa, nandiyan ka pa? Ayan, wala na. Isa, sino nga yung ating kapitana? Kapitana, anong name? Kapitana Lourdes Gutierrez. 163. Oo, yun. Mukhang abala si kapitana, wala dun sa ating tabi kanina eh. Yes, may abala siya dahil ngayong umaga ay magkakaroon din ng fake out para naman doon sa mga senior citizen. At abala naman siya para tulungan yung ating mga senior citizen na nasunugan naman ng kanilang bahay na nadamay pati yung mga ID. Kaya busy si Kapitana sa pakikipag-coordinate sa munisipyo para maibigay yung tulong pinansyal para sa ating mga lolo at lola ngayong umaga. Okay, maraming salamat. Thank you. Yes, Miss May? Go ahead. Okay, maraming salamat Isa Gabriel at sa ating buong Team Operation Tulong. Pinero, si Elias, thank you so much sa paggagapay sa ating medic. Oras po natin, 43 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Standby lang po sa ating pagbabalik. Bigyang daan po natin ating pasyente ngayong araw na ito ng Martes. DZRH Operation Tulong. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, ang
Amoy nakaka-joyful! Hi, my name is Mayor Francis Israel Macabenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino.
Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po siya ang Palmones sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Palmones sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Pilipinas, oras po natin. Meron na lamang tayong 5 minuto at alas 11 na ng umaga. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinanguhan sa DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, actually meron po tayong pasyente, hindi na nasagot tong para po kay Baby Jaden Mamba, 2-month-old baby, at siya po ay taga Batangas. Inilapit po ng kanyang butihing ina si Ate Rosemary Escamillas, Ang diagnosis po sa kanya ay sepsis and pneumonia. 16 days pa lamang si Jaden. Dinala daw po sa Metro Rosario Medical Specialist Center at na-diagnose doon ng neonatal pneumonia. Yan, 2 days po na-confine. Oo. Sabi po ng kanilang doktor, ng kanyang attending physician, kailangang ipasok si Jaden sa Pediatric Intensive Care Unit o PICU dahil po doon sa kanyang karamdaman. So, inilipat po siya ng ibang hospital. At 3 araw po si Jaden sa PICU dyan po sa Metro Lipa Medical Center. Oo. At umukay na yung kanyang kalagayan, kaya inilipat na po siya sa isang kwarto at nag 7 days po doon habang inoobserbahan. So lumapit po sa atin yung kanya pong nanay o yung kanyang parents nitong si Jaden para humingi po ng medical assistance para po dun sa mga gamot. But anyway, hindi ka namin makontak, so sa pamagitan po ng Senator Lito Lapid ay ibinibigay po natin yung 2,000 pesos, and of course from Supremo po yan, Senator Lito Lapid, at ang 3,000 pesos mula po kay Sir MG ng MG Forex, si Sir Michael Guy. Thank you, Sir Michael. At meron din po tayo mula kay Sir Eddie Alvarez and PPG 1,960 pesos. Marami pong salamat sa ating pong mga donor. Thank you so much. At malaking tulong na po yan para po kay Baby Jaden Mamba. Baby Jaden Zemfriel. Tama ba? Mamba. Ayan. Okay, thank you so much sa ating pong mga donor. At ngayon, bigandaan muna natin yung ating pong mga balita. Dako tayo kay RH52 Niel Parosa. Alamin natin yung bagong harassment na ikinasugat po ng 2 Philippine Navy personnel dyan po sa Ayungin. Sinadya daw po yan ng China, Sabi po ng ating Armed Forces of the Philippines. Ibalita mo yan, Edniel. Go ahead. May sinadyang i-provoke ng China Coast Guard ang mga sundalong nakaposte sa BRP Sierra Madre na nagresulta sa pinakabagong enkwentro sa Ayungin Shoal na iginit ng Armed Forces of the Philippines matapos ang incident ng 2 tauhan ng Philippine Navy nitong Hulyo 21 kahapon lamang sa panayam dito sa Camp Aguinaldo. Sinabi ni AFP Special Spokesman for the West Philippine Sea, retired Admiral Roy Vincent Trinidad, na intensyonal na lumapit ng 30 metro ang rigid hull inflatable boat ng CCG 21560 sa mga Pinoy. Ito ang manaunang beses na lumapit ng gusto ang mga Chinese sa nakasadsad na marikong pangdigma mula noong marhas sa June 17, 2024 incident. Gini Trinidad, ginawa ito ulit ng mga Chino matapos silang mapahiya sa claim sa Batanes, maging sa pagpapalabas ng AI video na humahambing sa mga Pilipino bilang unggoy. Pakinggan natin si Admiral Trinidad. In the recent past, hindi pa siya nakadikit na ganito kalapit, except on June 17, 2024. Meaning to say, this is an unusual event of coming close, taking pictures and videos. They were there to provoke us. Isa Pinoy ang nagtamo ng open wound sa ulo makaraang paluin ng baton, habang isa naman ang nasaktan sa braso. Patuloy pang inaasas ng Western Command ang mga pasyente kung kailangang i-evacuate ang mga ito mula sa Ayungin Shoal. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edniel Parosa. At sa kaugnay po na balita, alamin natin ang Australia daw po nagpahayag ng suporta sa Pilipinas pagkatapos po ng insidente ng pananakit na yan sa ating Philippine Navy personnel, and of course sa CCG diyan sa Ayungin Shoal. Alamin natin ang detalye, ibabalita ni RH19 Nolasco. Tina?
Ms. May, nagpahayag na ng suporta ang Australia sa Pilipinas. Kasabay ng isinagawang pagbisita ni Australian Foreign Minister Penny Wong sa BRP Teresa Magbanwa sa Pier 15 Port Area sa Maynila ngayong araw. Sa talumpati ni Wong, tiniyak nito ang patuloy na pagsuporta ng kanilang bansa sa Pilipinas, kasabay ng pagpuri sa dedikasyon at tapang na mga tauhan ng PCG sa pagprotekta sa West Philippine Sea at sa soberanya ng Pilipinas. Pakinggan natin si Australian Foreign Minister Penny Wong. Including the actions by Chinese vessels towards Philippines vessels we witnessed yesterday morning. Friends, we do understand the breadth of the challenges you face, including illegal fishing, maritime pollution, environmental damage and climate change. And a key message that I want to give to you today, and I hope to leave with you, is that we will continue to support you as we work to address these challenges together. Kasabay ng pagbisita nito ni Wong, nag-donate ang Australia ng panibagong 430 million pesos o kabuang 600 million pesos mula pa noong 2025 sa Pilipinas para sa pagpapalakas ng aerial, maritime drone at training capabilities ng bansa. Pinangunahan ni DOTR Senior Undersecretary Mark Steven Pastor at PCG Commandant Admiral Ronnie Galvan ang seremonya kung saan tampok din ang static display ng mga drone asset na unang ipinagkaloob ng Australia sa Pilipinas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyaba, lalo pang pinatibay ng pagbisitang ito ang ugnayan ng Pilipinas at Australia. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tina Nolasco. Samantala, alamin natin, punta tayo sa NBI. Si NBI Chief Matibag, ginit daw po natatayong witness sa impeachment trial, hindi para sa interes ng sinuman. Ibalita mo yan, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Go ahead, Giselle. Giselle, go ahead. Ayan, alamin natin ha. Puntahan natin ang NBI. Kaugnay po ng balitang yan. But anyway, pasalamatan din pala natin sa ating mga nakaraang week-long anniversary activities. At syempre, walang iba kunding Aliw Theater sa paggamit natin sa Elizalde Hall. Thank you so much sa Team Aliw Theater. Maraming salamat, Ma'am Gladys, sa buong team po ninyo, sa inyong all-out support nung ating ginanap yung blood donation drive, anniversary blood donation drive para sa 87th anniversary po ng DCRH dyan po sa Elizalde Hall. Maraming salamat po. Okay, balik na natin. Ihabol natin si RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Idiniit ni National Group Investigation Director Attorney Melvin Matibag na tetestigo siya sa impeachment trial, hindi raw para sa interes ng sinuman. Idiniin niyang para sa taong bayan yung pagtayo niyang testigo laban kay Vice President Sara Duterte at hindi para kanino. Pawang katotohanan, sabi ni Matibag, yung ilalahad niya sa impeachment court mamayang hapon. Ayon pa sa direktor, suporta lamang at pareho yung kanyang sasabihin sa nauna ng testimonya ni na NBI Regional Director Jeremy Lotok at Agent John Mark Calilong. Pakinggan natin sa NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kaya harap sa Senado bilang isang witness, hindi witness para kanino man, kundi witness para sa bayan. Ang ating ilalahad doon, katulad din ng inilahan ng ating dalawang agent na nauna ng testigo, si Agent Calilong at si Agent Lotok. Ganun din lamang ang sasabihin. Wala akong sasabihin na hindi nangyari. Tayo po ay tatayo para sa ating bayan at simbolo ng NBI ang instrumento ng nation. Si Matibag yung huling testigo na ihaharap ng House Prosecution para sa umano'y pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Una nang sinabi ni House Impeachment Trial spokesperson Zia Alonto Abyong na ang NBI Director yung sasagot at magtatahi sa mga naiwang katanungan para kina Lotok at Calilong. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Sa pamagitan po ng balitang yan, pansamantala po tayo magpapaalam. Maraming salamat. Again, Team Palugaw, Team Lingkod Lapid, thank you very much.
Sa pangalan po ng buong pwersa ng DCRH Center, DCRH Operation Tulong, maraming salamat EP Wina Pearl Hasoro. Ako naman may binauhan para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik po ako mamaya, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ating The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte, DCRH Special Coverage. Susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mansa pa. Goodbye, pahinga. Mommy,